Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa loob po ng bahay ito. At kung lalabas pa po ako, yun o. Imagine ito yung pinto namin, o. Pumalahati na. And ito yung terrace namin. Ayun na yung ano. Imagine yung gate namin. Tataruting ko to. Ito yung ano, wala pa ako sa level ng ano, flooring ng staircase. Ito, kahit maduming tubig, lulubog ako. Papakita ko lang gaano kalalim sa amin, no? So, balik. Ay! Yeah! Wait lang. Ito yung ano, taas ng tubig. Bababa po ako dito sa step ng ano natin. Why? Terrace pa lang po to, terrace. Lalabas pa ako mamaya doon para makapunta ng evacuation center. Korte pumalag na, Romualdez at Bunuan ikukulong. At sino itong politikong nagsusustento ng 2 million para lang sa kanyang kirida? Ito ba ay congressman or senador? So yun nga mga banateros, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers, at ngayon ang dami ho natin pag-uusapan na kailangan yung i-share itong video na to at paki-like na rin para kumpletos, rekados ang inyong ginagawa sa aming YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin itong grabe. Parang ano na to parang chismisan portion na to. Ngayon po ay viral, no? Viral itong napag-uusapan at nakakapag-isip. Napapaisip ang taong bayan kung sino nga ba talaga itong politikong nagsusustento ng 2 million buwan-buwan para lang sa kabit. O ito ba ay senador or ito ba ay isang congressman? Ang masaklap kasi dito, hindi niya sarili tong pera, itong sinusustento niya sa kabit niya, kundi pera ng taong bayan. At bibigyan ko kayo ng mga clue at revelation dito sa dahon na to na politiko na grabe, no? Na bontags niya ang kanyang sariling sekretary. Sabi ng mga basher, Jay, dapat di ka nag-politics, dapat nag-showbiz ka pa rin. At dito sa pinakamatinding pag-uusapan natin na Korte Suprema ay pumalag na at maaaring makulong si Romualdez at si Mr. Bunuan. So syempre mga banateros, bago natin to pag-usapan don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po ay sobrang laking tulong para po sa aming mga YouTube channel. Dahil hanggang ngayon ginogurgur pa nila ang aming mga channel. At ngayon mga banateros, kamusta kayo? Gawa ng sobra yung ulan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas at kami po ay nagpapasalamat. No, sobra po kami nagpapasalamat dito sa Taguig kasi nga ay kapag bumabaha man dito sa mga kalsada ay oras lang ho ang pagitan ay nawawala din po agad ito at talagang sobrang ganda ho ng sistema dito. At hindi naman lahat ng lugar dito binabaha, yung mga sobrang babang lugar na lang ho talaga at hindi talaga umadag kasi dati kung ayon sa natatandaan ko ay ang mga pagbaha dito sa Taguig nung panahon na hindi pa yung mga Cayetano, ang mga pinuno dito, ang mga nakaupo, ay umaabot po ng bewang at hanggang dibdib ang mga baha dito. Lalo na ho doon sa mga ilang parte dito sa Taguig na talagang mabababa. Ngayon po halos hindi nga halos umabot ng tuhod or hindi nga umaabot. Basta sobrang baba lang po talaga ng baha dito at kagad naman din nawawala yung mga baha dito. Kayo, kamusta po kayo?
kasi ngayon buti nga ngayon medyo tumilha na ho. Mukhang napagod na ho ang kalangitan na umulan ng umulan, no? At grabe at kahit papaano ngayon ay umiinit na. So tuyo na ba ang mga sinampay nyo? Di totoo lang po talaga, dati talaga grabe bahain ng Taguig. Pero gawa ng maayos yung pamamalakad ng mga Cayetano dito sa Taguig, sobra pong ganda at yung baha, kung halimbawa, kahit naman saan naman din siguro, di ba? Kapag sobrang todo ulan, talagang tataas ang tubig sa mga kalsada. Pero ang kinaganda ho ay bigla-bigla naman po nawawala. Oras lang ang bibilangin at mawawala agad yung mga baha na yun. At ang kinaganda nga kasi dito, ang gaganda ho kasi maayos yung mga flood control dito sa Taguig. Hindi po katulad sa La Union, sa Ilocos Norte, at sa iba pang mga lungsod na talagang may mga ghost project at mga walang winta ang mga flood control project. At speaking of ulan, speaking of flood control project, no? At ngayon po ay nache-checkmate na naman at nangangamote na naman si BBM kung ano ang maidadahilan sa taong bayan dahil grabe ho ang mga nangyayaring pagbaha, lalong-lalo na ho dito sa Luzon. At dahil nga dyan, eto si BBM ay nakaisip na naman ng kaabnormalan, nakatuwiran para may masabi na naman siya sa mga tao para na naman na i-brainwash na naman, mind condition niya na naman. At eto nga yung sinabi niya. Ipinagmalaki po ni BBM, no, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. aka Ngagba na talagang grabe po ang solusyon na ginagawa ng gobyerno dito sa baha na to. Kasi nga daw, noon pag bumaha hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang daw. Ayop na taon. Puta, proud ka pa nun, ha? Nakakatawa dito kasi proud na proud siya. Oo. Kasi hanggang bewang nga naman daw. Hanggang bewang yung ba dati. Ngayon hanggang tuhod na lang. Nakilang lakas ng tama mo, pre. At dahil nga dyan, grabe, no? Kung mapapanood yung mga banateros, yung tambak, yung basura. Ngayon, may point naman talaga sila doon na ang mga basura na yon ay kagagawan din ng iba pa nating mga kababayan, no? Kagagawan ng iba nating mga kababayan. So hindi talaga din dapat natin 100% na isisi sa gobyerno yung pagdami ng mga basura doon. Diba nakita niyo yon mga banateros, yung picture ni Torre? Oo, na kung saan ay nag-selfie siya doon sa karagatan na punong-puno ng basura, samantalang basura din naman siya. Anak ng teteng, yung mga magkakamag-anak talagang minsan nagkakaroon ng reunion, no? Tingnan nyo dun sa picture ni Torre, no? Talagang nakita nyo yung mga kamag-anak niya, mga basura, So sobrang tawang-tawa nga ako dito at pinagkakaguluhan na naman po ng mga netizen at kung ano-ano na naman ang naibabatong salita laban dito kay BBM dahil nga pinagmalaki yung noon daw ay hanggang bewang na baha at ngayon daw ay hanggang tuhod na lang. Ganun daw ka-perpekto, ka-epektibo ang kanyang pamamalakad sa gobyerno. Kasi yung baha na hanggang bewang, hanggang tuhod na lang. Galing! Palakpakan nyo naman si BBM. Ang sakit pa ng braso ko, wag pala muna. Iba din talaga tama nitong taong to, no? Basta may ipagmalaki lang. Putik na yan. Ang hiling ng taong bayan, mawala ang baha sa Pilipinas. Tayo na. Partida, napaka-konti pa lang nung ulan na yon. Sa totoo lang, napaka-konti pa ho nun. Nung mga ulan-ulan na yun, pabugso-bugso lang, pahinto-hinto. What if na lang kung ano? What if na lang na tawag dito na talagang bumuhos ang matinding ulan. So hanggang aabutin. Hanggang saan ang aabutin doon sa baha na yun? Tapos ipagmamalaki mo na na dati hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Ulul, ginawa mo namang kasing tangan nyo kami. Ginagawa nyo ata kaming tanga Hindi kami pinanganak kahapon. Tigil-tigilan mo kami Ngagba. Basta may lang talaga no?
Hindi mo alam kung matutuwa ka, manggigigil ka sa hayop na to. Puta na. Lahat na lang ng mga katarantaduhan natin, naiisip nito eh. Okay lang po yan. Epektibo po ang ating sistema kasi dati hanggang bewang ang bahang, ngayon hanggang tuhod na lang. At dahil nga dyan mga banatero sa mga nangyayari ngayon na pagbaha, ay yung ibang mga kongresista na tumutuligsa at sumisira sa imahe ng mga Duterte ay chine-checkmate ngayon ng panahon dahil sa mismong mga distrito nila ay grabe din ng pagbaha. Kagaya na lang po sa nangyayari sa La Union kay Representative Congressman Paolo Ortegui. Hindi sa totoo lang, alam mo, Sister Ortegui, pabor yan sa'yo. Pabor yan sa yung pagbaha dyan sa lugar nyo kasi makakapag-serena ka na. Pag mga serena, syempre, langoy-langoy yan. Diba? Balba sarado lang yan, pero ano rin yan. Kalahi din ni ano yan. Kalahi din ni Pinky yan. Tapos ang malapit pa dito, fake news daw yun. Fake news daw yun. Binayaran lang daw ng 5 milyon yung nanira daw. Eh samantalang mismong mga taga La Union nang nagsasabi na grabe yung pagbaha sa kanila. Tapos sasabihin mo fake news lang yun. Anak, ang teting ka naman talaga, oh. Tapos ang malupit pa niyan eh nanghihingi siya ng karagdagang pondo para sa kanyang distrito. O akala ba namin fake news? 'Di ba? Akala namin fake news yung pinagsasabi mo na wala talagang pagbaha sa La Union eh, ba't nanghihingi ka na naman ng pondo ngayon? Teting talaga to, putay na itong mga kawatan na to. Wala kayong kanawa-nawa sa pera, ang yayaman nyo na. Para kang si Charis, nagpa-extend ng kwarto para lagayan lang ng pera. Putangin na nyo, hindi pa ba kayo nananawa dyan? Ha? Kulang na lang gawin yung kanin, gawin yung pagkain yung mga pera namin. At dahil nga dyan mga banatero, syempre gagawa ng paraan ng mga BBM vlogger at ngayon, imbis na ibalita, yung mga pagbaha sa Luzon ay ang binabalita nila ay yung pagbaha sa ilang parte sa lungsod ng Davao. Ang pinakamalupit pa dito, yung mga bayarang media, hindi ho halos binabalita yung mga pagbaha sa ibang lungsod ng lugar sa Maynila. Sa ibang lugar sa Maynila, hindi ho nila binabalita. Pansinin nyo yan ng maigi. Mga banateros, mga kabiyaya, hindi talaga. Wala halos iilan lang. Yung mga alam nilang talagang binabaha, doon lang sila nagbabalita. Hindi kaya totoo yung nabalitaan namin na talagang kapag may mga pagbaha sa ibang lugar, eh, talagang hindi na daw ibabalita sa ibang mainstream media. Grabe, no? Talagang ano, alam nyo, kayo, yung mga pinuno, yung mga bossing, yung mga tumatanggap ng pera diyan sa mainstream media, sa ibang mga mainstream media, putay na nyo, karma nyo bandang huli, totoo lang. Oo, sa totoo lang, isa kayo sa mga talagang malilintikan sa mga karma na parating sa inyo. Kasi putay na, pati kayo, nakinabang kayo sa pera namin. Hindi ba obvious naman mga banateros, kadalasan binabalita nila against lang kay BP Sara. Tapos goods naman sa side ni Marcos Jr. Pagdating sa mga ganito, sa baha, kasi nga na-checkmate ang palasyo. Laging natitimbog ang kasinungalingan ng palasyo. Kaya ngayon, eh, pati yung pagbaha ay sa mga ibang parte ng Maynila at Pilipinas, hindi nila ibinabalita. Pero kapag Davao, pag narinig nila Davao, puta na, balita agad. Kahit sa halimbawa sa Davao Oriental or Davao, kung saan mang parte sa Davao, basta Davao, ibabalita nila yun kahit hindi mismo sa Davao City. Puta na, nakakatanga ngayon, no? Kawawa yung mga kabataan. Biruin mo, ultimong mapa, ultimong lugar, binabaluktot nila para lang maisisi sa mga Duterte. Nagkabaha sa Davao Oriental, isinisisi sa Davao City. Kasi mga Duterte daw namumuno sa buong Davao. Kaya ako, pabor ako na magbukod ng Mindanao. Alam mo, kapag nakapagbukod ng Mindanao sa Pilipinas, lilipat na ako dun eh. Doon na lang ako mamumuhay. Sige, kayo dito sa Luzon, no? Para maging maging Zombieland, no? Maging Ngagbaland. Kapag kung halimbawang mabukod ang Mindanao sa Luzon tsaka sa Visayas. Tanga na siguro, no? Kawawa talaga tong Luzon na to. Talagang buta na, tas mababalita natin puro natatandaan nyo yun napapanood nyo yun sa mga video, yung sa Philadelphia, sa New York, yung mga taong parang mga zombie dahil sa droga. Baka kung hindi natin masolusyonan etong pamamalakad ng adik na presidente natin, eh baka bandang huli,
sa mga susunod na taon, ganun na rin ang bansang Pilipinas. Ang masaklap pa dito, no, na ganun na nga, na baka nga dumating tayo sa punto na maging zombie land na lang etong bansang Pilipinas, biruin mo pati ba naman yung mga nababahaan, ninanakawan? Ganun katindi ngayon, mga banateros, no? Na yung mga naghahakot ng mga gamit sa kanilang bahay dahil inaabot nga ng baha, tumataas yung tubig sa loob ng bahay nila. Po tayo na itong mga kawatan. Itong mga kawatan na mga adik, no, sinasamantala yung mga pagkakataon at ninanakawan pa yung mga bahay na nababahaan. Grabe talaga. At dahil nga din po sa mga pagbaha dito sa ibang lungsod ng Maynila, halos naman lahat siguro sa Maynila, di ba? So ngayon, etong si Vince Dizon ay inuulan din ng pambabatikos at meron pa nga sinabi si Doc Lorraine Badoy na kung nung panahon ni Pangulong Duterte ay purong papuri. Puro papuri ang nakakamtan or nakukuha ni DPWH Vince Dizon sa publiko. Dati puro papuri ang nakukuha niya. Ngayon, puro mura na. Ang kawawa, sa totoo lang, naawa rin ako kay Vince Dizon, kay Secretary Vince Dizon. Alam nyo, kapag mababasa mo yung comment, tangina talagang siya yung siya yung niyayari ng netizen. Yung galit ng netizen sa kanya napupunta. Hindi, sa totoo lang naman talaga, ang kawawa talaga dyan, yung mga yan Kasi sila yung front ni Marcos. Dapat kasi dyan, yung galit ng taong bayan ay mapunta dapat kay Marcos Jr. Pero ang nangyayari, dahil nga nandiyan si Vince Dizon, siya yung puppet ni Marcos na sasalo sa lahat ng galit ng taong bayan. Kawawa, parami sa comment section si Vince Dizon, minumura, kung ano-anong pinagsasabi. No? Hindi, sa totoo lang sa totoo lang nung panahon ni Pangulong Duterte, itong si Vince Dizon, maayos po ito. Sa totoo lang talaga, magaling to. Magaling. Marami naman talaga Maraming mga politikong magagaling noong panahon ni Pangulong Duterte, pero nung panahon na ni Marcos Jr., doon nga sila nahubaran ng maskara lahat Doon nakilala ng taong bayan kung sino talaga sila, kung ano talaga yung kanilang budhi. So hindi ko naman sinasabing ganon si Vince Dizon, kaso nga lang sa sobrang wala na bulok na kasi yung sistema sa DPWH, hindi na rin kasi kayang habulin ni Vince Dizon yung mga ghost project, mga standard, mga substandard na mga project. So hindi kayang habulin ni Vince Dizon na para pagandahin yun. Ngayon, syempre, nababash na lang talaga siya. Kitang-kita 'di ba? So kahit anong gawin niyang pondo, kung kurap nga, kasi wala ngang takot ang mga politiko ngayon. Sige, sabihin na natin na nandiyan ka nga, ikaw ginagawa ni Vince Dizon yung trabaho niya. Kung yung pinopondohan ng mga congressman, mga representative sa iba't ibang distrito ay ninanakawan pa rin yung mga pondo, so useless pa rin yan. Wala pa ring mangyayari dyan, mga banateros, mga kabiyan. Walang mangyayari dyan sa mga ganyang sistema. Hanggat bulok ang sistema ng pinuno, magiging bulok ang sistema ng mga nasa baba. At eto, mga banateros, mapunta ho tayo dito sa isa na namang issue na pinapakalat nila na si Pangulong Duterte daw ay nagmakaawa kay BBM at kay Sandro Marcos. Bakit kaya? So dito pinapakalat ng mga tolongges, ng mga vlogger at ibang mga, yung katulad po nung sinabi ni Charis nung nakaraang interview niya, live interview, na di umano ay nanghingi daw ng kondisyon etong si Pangulong Duterte, at ngayon ay sinasabi nilang nagmakaawa daw si Pangulong Duterte dito sa mag-amang Marcos. Aba, putang ina. Kung kami nga, hindi kami natatakot sa inyo, tsaka wala kaming pakialam sa inyo, si Pangulong Duterte magmamakaawa sa inyo? Pinapalabas nila ngayon na nagmakaawa daw si Pangulong Duterte para daw panatiliin ng kapangyarihan na kahit si Marcos Jr. daw ang presidente. Ang tindi talaga ng imahinasyon nyo. Like father, like son. Oo. Kung anong kaabnormalan ng nasa utak ng tatay, ganun din sa anak. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na wala talagang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Charis, diba? Ano ba naman nakakita? Presidente ako. Tapos ikaw tumatakbo ka bilang presidente. Tapos anak mo. Tangina, ako pa yung magmamakaawa sa inyo. Parang katarantaduhan ata yun First time ever in the history of my life. English yun Ngayon ko lang ata nasaksihan yung ganun. Presidente ako tapos magmamakaawa ako sa inyo para panatiliin yung kapangyarihan ko.
Nakakagaguhan yan. Malamang sa malamang etong si Charis, baka may hinihinging paborto sa tatay niya. Tapos etong tatay niya nagsalita na, sige nak, bibigyan kita ng bibigyan kita ng tawag dito, ng hinihiling mo. Basta gawan mo naman ng issue. Ang mga Duterte, masyado ka na rin tahimik anak eh. Parang may pang party-party ka na naman, di ba? Gawan mo ng issue ang mga Duterte para pag-usapan ka, para hindi tayo mahalata sa gagawin nating pagnanakaw. O katulad na lang sa 7.2 trillion na pondo ng 2027 national budget. At dahil nga dyan, may pangako si Pangulong Bongbong Marcos. Yang 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion ay pinangako ni Bongbong Marcos na lahat daw ni pisong duling ay mapupunta sa bulsa ng taong bayan. Utangina. Ilang beses mo nang sinabi sa amin yan? 2023, 2024, 2025, 2026, ngayon 2027, inulit mo na naman. Ang galing mo talaga mang-uto, no? Ang galing talaga rin. Sa totoo lang in fairness kay Marcos Jr., ang galing niya mang brainwash. Ang galing niya mang-uto, ang galing nila mang mind condition. Kasi kung iisipin niya, bakit sobrang galing ng mga Marcos na i-mind condition or i-brainwash ang isang tao? Kagaya na lang kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Sobrang galing nilang magkapatid ni Jaime Marcos nung nag-audition sila sa Davao bilang gawing Vice President etong si Bongbong Marcos di VP Sara Duterte, kasi nung mga panahon natutunugan natatakbong presidente etong si VP Sara Duterte dahil yun naman din talaga ang gusto ng taong bayan. Dahil hindi naman gahaman ng mga Duterte sa kapangyarihan, kaya nagpaubaya siya at naging Vice President na lang ang kanyang tinakbo. Sa totoo nga lang, ang totoong kwento niyan is ayaw na talagang tumakbo ni VP Sara Duterte bilang sa mas mataas pa na mga posisyon, kasi gusto niya maging mayor lang sa Davao City. Gusto niyang yun na lang yung pagtuunan niya ng atensyon. Kaso itong dalawang kupal na magkapatid, Jaime Marcos at BBM, ay todo push kay VP Sara na makipagtandem, kasi nga hindi sila mananalo kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At kung hindi dahil sa mga Duterte. So yun nga, kung si VP Sara nga na brainwash nila, di ba? So totoo talagang doon din ako humanga dito sa mga Marcos. Ang galing nila mang-brainwash, ang galing nilang manglason ng kaisipan ng mga tao. Katulad, 'di ba, kay VP Sara, napapayag nila. Tayo, 'di ba, naiboto natin ng demonyong 'yan. So ganon kalakas mang-brainwash si Marcos Jr. Tapos ngayon nang be-brainwash na naman siya ng paulit-ulit. 'Di ba? So yung 7.2 trillion na pondo sa 2027 national budget ay mapupunta daw sa bulsa ng bawat Pilipino. Pakyo ka. Akala mo mapapaniwala mo pa kami niyan? Kung nabudol mo kami nung una at pangalawa, hindi mo na kami mabubudol sa pangatlo. Pakyo! Ang inantong tao na to ang lakas talaga ng loob Oo, tayo na. Kaya pala todo ngayon. Siguro sa pamilya din nila, no. Siguro sa pamilya din nila may mga audition din na or parang alam mo yun, tipo na kung sino ang gustong makakuha ng 1 trillion, gawin mo to. Siguro may mga ganong segment sa kanila, no? Kaya etong si Charis gumawa ng issue para maambunan doon sa kanilang nanakawin na 7.2 trillion. Kaya siguro gumawa-gawa ng issue si Charis para matuwa ang kanyang amahan. Di ba mga Banateros, kung mapapanood natin sa mga movie, yung mga high class na mga pamilya, di ba may mga ganito silang sistema? May mga ganito lang sila sistema. Gusto mo, yung anak kailangan magpa-impress sa tatay para makuha yung ganitong bagay. May mga ganyang sistema malamang sa malamang dito sa pamilyang to, lalo na tong, 'di ba? Simulat sa simula pagpanganak nitong mga taong to, hindi naman naghirap tong mga hayop na to. 'Di ba? Hindi yan katulad natin, nagsimula tayo sa pagdildil ng asin, pagdede ng pagkain ng nilaga na saging at kamuting kahoy. Yung mga yan, anak ng teteng, pinanganak na may mga gintot, may mga tinidor, may mga kutsara at tinidor na mga gintuyan sa lamesa nila. Kaya posible na nangyayari din sa kanila, kasi may nabasa ako na isang
isang kasulatan, isang kwento na may ganyan na pamilya na parang kung gusto mong kung gusto mong makuha yung gusto mo. Halimbawa, nanghingi ka sa akin, ako yung tatay mo, gumawa ka ng paraan para ma-impress ako sa'yo. So malamang sa malamang baka ganito yung nangyayari sa kanila, no? Para baka nagpa-impress si Sandro na, daddy, ito ganito yung ginawa ko. So syempre natuwa si Marcos. So ito, sa'yo ang 2 trilyon. Tayo na, no? Bata pa lang, tangina. Sandamakmak na yung pera. Samantalang ako, 32 years old na, anak ng teteng, parang wala pa atang 10,000 yung sa bangko ko. Wala, laging ubos eh. Dahil na, sa pa lang sa pang-gin ko pa lang, wala na. Wala titira sa atin. Pero tong mga to, batang-bata pa lang, bilyonaryo na, mga bilyonaryo na. Hindi na maghihirap to habang buhay, mga banateros. Yung mga taong mga nakinabang sa pera natin, hindi na maghihirap. Hindi na maghirap. Kaya nga dapat talaga is ang gawin sa kanila ay firing squad. Yun na lang talaga yung mangyayaring kabayaran sa mga pinagnanakaw nila sa atin. Kasi kung usapang yung parang maghihirap sila, hindi na maghihirap yung mga yan. Lalo na tong pamilyang Marcos, hindi na maghihirap tong mga to. Habang buhay ng mayayaman yan, lalo yung kahit mga bata pa yan. Ako po, ako talagang hindi ako naniniwalang maghihirap sa daming nawawalang pera ngayon. Paglaki ng utang ng Pilipinas, yung 2020, simula 2023 hanggang 2027, national budget, lahat yun hinahanap natin. Hanggang ngayon, wala silang maipakita. Naku po, nasa mga bahay-bahay or mga account na nila yan. May mga nababalitaan pa nga tayo na umuupa sila ng tao para magpagawa ng bank account, at doon nila inilalagay yung mga perang ninanakaw nila. Ganun katindi. So mapunta naman tayo dito, mga banateros, isa sa mga Tulfo brothers, walang iba kundi yung kanilang kuya na kung kailang tumanda at saka naging isip bata. Walang iba kundi si Mon Tulfo. Ang sabi niya kay BP Sara ay harap-harapan na daw tayong niloloko, pero hindi pa rin daw natin alam. Harap-harapan na kaming niloloko tapos hindi naming alam. Paano nangyari yun? Oy, Mon Tulfo, paano nangyari yun? Harap-harapan kami niloloko ni BP Sara pero hindi namin alam. Tapos ikaw alam mo. Anak ng teteng, grabe yung utak mo mala Professor X ka niyan. Ang tindi mo naman, Mon Tulfo. Kung kami hindi namin alam na niloloko kami ni BP Sara, tapos ikaw alam mo na niloloko niya kami, grabe utak mo, kakaiba. Alien ka ba? Putay na itong mga Tulfo na to. Ay, naku po. Talaga. Sir Ben Tulfo, shoutout sa'yo. Huwag kang gumaya dito sa mga kapatid mo. Putay na, nahahawa na sa utak ni Marcos Jr. Tangilang yan. Guruin mo yun, sasabihin niya na harap-harapan na kayong niloloko ni BP Sara, pero hindi nyo alam. Tapos siya alam niya. Itong inalalakas ng tama nitong mga to. Anak ng teteng. Ano bang merong utak ka na para kami, hindi namin malaman na niloloko kami ni BP Sara, tapos ikaw nalalaman mo? Di ba sobrang weird? Paano mo nalaman yun, tapos kami hindi namin alam? Putangina mo. Ano ba to? Shoutout po sa mga senior citizen, tatanungin ko po kayo dyan. Kayo po ba kapag tumatanda na may mga ganitong sistema na nangyayari ho sa inyo? Kasi para maging prepare at maging aware din po kaming mga kabataan para pagdating ng katandaan namin, magbigti na lang ako kung ganito lang din naman ang kakahinatnan ko kagaya kay Mon Tulfo, di ba? Sa totoo lang, mga senior citizen, comment nyo nga po dyan sa mga nanonood dito sa video na to. At kung ilang taon na po ba kayo? Kasi itong si Mon Tulfo medyo may katandaan na rin po talaga. At hindi ko naman po nilalait yun. Darating din naman ako sa panahon na yan. Pero parang, alam mo yun, parang nag-uulyanin na ba? Kasi biruin mo siya daw alam niyang niloloko tayo ni BP Sara, pero tayo hindi natin alam. Paano nangyari yun? Pero katarantaduhan nito ni Mon Tulfo talaga. Ewan ko na lang. Ganyan ka ba kapag naaambunan ka ng pera? Hindi, sa bagay, di ba? Sabi ni saan ko ba narinig yun kay Greco Bellica ba yun? Na kapag may nagawa kang issue sa mga Duterte, laban sa mga Duterte, ay may additional talent ka at bibigyan ka kaagad. Parang may ganung palaro daw sila eh. Parang may mga ganyang palaro daw lalong-lalo na daw sa Congress na kapag madiin ang banat mo sa mga Duterte, additional
5 million to 10 million daw yun. Tapos tumataginting pa na tig to 20 million ata or 15 million sa kada hearing doon sa mga congressman, 'di ba, na tumutulig sa at dumidiin sa mga Duterte. So siguro dito Kalamon Tulfo, kasi alam naman din natin, sabi ng 18 ex-marine, di umano ay binibigyan ka rin nila ng pera, tumatanggap ka rin ng pera na galing kay Saldico. At syempre pera namin yun, hindi pera talaga ni Saldico yun. So siguro ganun, no? Kasi kung iisipin yung mga banateros, bigla silang nagsasalita ng ganito eh. Yung tipong wala naman silang basihan, hindi naman sila binabanatan, hindi naman sila pinapakailaman ni BP Sara, pero may nasasabi silang ganito. Kaya mapapaisip ka na, baka totoo nga na may mga ganitong palaro dito na kapag madiin at malupit ang sinabi mo against to BP Sara Duterte, additional talent pick ka. Kaya ang sarap talaga ng lumipad eh. Wala, hindi ako chinachat ni paring Romualdez. Sabi ko, PM is Daki. Tumawad na nga ako. Sabi ko, 3 million na lang. Okay na sa akin. 'Di ba? 3 months ko siyang hindi babanatan. Mananahimik ako. Maranasan ko man lang maging milyonaryo sa loob ng 3 months. 'Di ba? Wala, hindi ako chinachat eh. Suplado eh. Tanginan to si Tulfo, puta, kung kailan tumanda tsaka naging kupal eh. No? Hindi, sa totoo lang, sa mga nakaabot nung mga panahon ng kabataan, etong si Tulfo, kupal ba talaga to dati? Comment nyo nga dyan. At dito naman tayo mga banatero sa issue ni Martin Romualdez at Bunuan. Eto nga, yung Korte Suprema ay pumalag sa kanila dahil hindi daw pwedeng gawing state witness si Manuel Bunuan. Eto, good news to mga banateros. Maganda tong balitang ito dahil nga alam nyo kasi napaka-weird din kasi napaka alam mo yun, sobrang pangit sa imahe ng mga ganitong tao na isa ka sa mga naging kawatan sa pondo ng taong bayan tapos ikaw pa yung magiging state witness. Kalukuhan talaga, di ba? So ngayon, ito nga ang mangyayari dyan. Baka bandang hulit nga talaga. Baka ilaglag nila si Manuel or baka ilaglag sila ni Manuel Bunuan kasi nga hindi pinayagan ng Korte Suprema na maging state witness etong si Bunuan. Malupit to. Kung ako sa'yo, Bunuan, ilaglag mo na yan sila. Kasi baka magulat ka, baka ipapatay ka na lang ng mga yan, hindi mo pa sila nagagantihan. Malamang sa malamang, dahil dyan na hindi ka gagawin na state witness, naku po, delikado ka dyan. Ikaw ang ididiin nila dyan. Papahirapan ka nila dyan. Kaya kung ako sa'yo, hanggat nabubuhay ka pa ngayon, ilaglag mo na yung mga dapat mong ilaglag. Kasi kapag pinabuelo mo yan sila, yari ka. Tingnan mo si Saldico, mautak. Nung nakalabas ng ibang bansa at saka lang nagkukuda, dapat ganyan na rin ang ginawa mo. Hindi ka naniwa. Dapat hindi ka nagpaka-kampante, gagawin naman ako state witness eh. Hindi naman ako makukulong. Hindi naman ako mayayari at didepensahan ko lang naman sila. Ngayon na nagpumalag ang Korte Suprema sa inyo, hindi ka gagawin state witness. So paano na yan? Diba? Naku, talagang yari ka dyan. Oo, alam nila kasi na pwede mong gawin na baliktarin mo sila. At pwede rin naman na ikaw ang babaliktarin nila. Kaya kung ako sa'yo, ilaglag mo na kung sino yung mga dapat mong ilaglag. Kasi kapag naunahan ka nila, kawawa kang hinayupa ka. Baka magulat na naman tayo mga banateros na etong si Bunuan ay tumalon na naman sa mataas na lugar. Kagaya nung kay Cabral, di ba? Baka magulat na naman tayo noon. No, papalabasin. Dalawa lang patutunguhan nito. Ididiin nila si Bunuan hanggang sa makulong para hindi makapagsalita tapos papalabasin na naman nila. Halimbawa, kapag nagsalita si Bunuan against kay Martin or kay BBM, sasabihin na naman nila, hindi, naghahanap lang ng damay yan si Bunuan. Tapos ang malupit pa niyan, baka itong pangalawa, ang plano nila malakabral na naman na nagpakamatay na naman si Bunuan. Baka yan na naman ang lumabas dyan, no? Tangina, grabe to. Kaya ako sa'yo, ngayon na hindi ka pinayagan ng Korte Suprema na mag-state witness, ako po, unahan mo na. Kung ako sa'yo, Bunuan, kung mapapanood mo tong video ko na to, unahan mo na. Kasi kapag ikaw ang naunahan ng mga yan, yari ka dyan. Hindi ka bubuhayin ng mga yan. Alam mo naman kung gaano ka-demonyo yung mga hinayupak na yan eh. Nagpakatiwala. Wag, sa totoo lang yung mga politiko na kumakampi sa dalawang magpinsan na yan, puta, ginagawa lang kayong puppet ng mga yan. Di, sa totoo lang. Kayo ang pang-front nila, pang-salo nila. Tignan mo, ginagawa kay Claire Castro, ginagawa sa mga congressman, ginagawa kay Vince Dizon.
'Di ba? Sila ang sumasalo lahat. Samantalang yung magpinsan, wala. Happy, happy, happy life. 'Di ba? Punta rito, punta doon, gastos dito, gastos diyan. 'Di ba? Humihiga sa pera natin. So to, ginagawa kayo ng mga puppet ng mga yan. Kaya hindi malabong hindi mangyari kay Manuel Bunuan yan. Ngayon na alam nila na hindi kanila mapapakinabangan at may posibilidad na pwede kang bumaliktad, baliktarin mo sila. Naku po. Naku po, naku po, naku po. Tapos bukas mababalitaan natin, no? Manuel Bunuan, tumalon sa building. Tela, bala kabral ba? Hindi malabong hindi mangyari yung mga barateros. Nako, yung mga ganyang galawan ng mga hayop na yan. Nako, na, yung imposible kaya nilang posible, yung posible kaya nilang gawing imposible. Wala nang posible diyan, wala nang imposible diyan sa mga yan. Alam mo naman mga utak ng mga yan eh. Yung tatay niya nga daw nakakausap niya gabi-gabi daw. 'Di ba? So doon pa lang alam mo nang baliw eh. Alam mo nang may mga sapak sa utak eh. Kaya hindi malabong yung mga naiisip natin na gawin nila, lalong-lalo na diyan kay Bunuan. Delikado ka, Bunuan, ako na nagsasabi sa iyo. Kaya kung ako man sa iyo, unahan mo na bago baka unahan ka pa nila. At ngayon, mapunta naman nga tayo doon sa mismong main topic natin na walang iba kundi sino ba itong politikong nagsusustento ng 2 million para lang sa kanya kirida. Alam nyo, hindi ko naman talaga dapat pag-uusapan to kasi nga pang chismisan. Pero ang nakakabuisit kasi dito, yung 2 million buwan-buwan na ibinabayad niya sa kanyang kabit, putay na pera kasi natin yun. Bakit ko nasabing pera natin yun? Isa rin siya sa mga involved sa mali-malitang pera. At isa rin siya sa may tuturing na milyon-milyon ang mga nanakaw niya sa pondo ng taong bayan. Kaya may posibilidad na itong kabit niya na to na pinupondohan niya ng 2 million buwan-buwan ay may posibilidad na pera natin yan at hindi niya pera yan. Ito clue ha, ito clue. Ha? May isang interview na-interview itong politikong ito. At sinabi niya doon na hindi niya daw magagawang magloko dahil mahal niya ang kanyang mga anak, mahal niya ang kanyang asawa. At ang malupit dito, itong babae, buntis na to kasi nga sekretary niya to dati. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.